Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa tuloy-tuloy na paggalugat at paghalughog sa Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga, may mga panibagong gamit pa na natuklasan ng mga otoridad. Kinumpiska ang 4 na pares ng mga umano'y uniforming militar ng China, 2 pares ng combat shoes at 6 na safety vault sa Building 11. Sa Building 3 naman, nakumpiska ang mga system monitors kung saan kita ang halos kabuuan ng pasilidad. Nakakuha rin muli ng computers at computer parts, cellphones, SIM cards at mga torture device. Sa Building 36, nakakuha ng 3 live CCTVs. Isang watawat naman ng China ang natagpuan ng mga otoridad sa Building 15. Sa Building 12, bumungad ang 2 vault, mga computer at nasa ilang libong cellphones. Kumpiyansa ang mga otoridad na matatapos ang implementasyon ng search warrant sa loob ng 10 araw. Nitong Martes, nasa 20 mula sa 46 na gusali na ang kanilang napasok. Medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatotohanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito. Iyan ang naging pahayag ni Winston Jan Casio, ang spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ayon sa kanya, isang malaking problema para sa national security ng bansa kung mapapatunayang nakapasok na sa Pilipinas ang mga espiya mula sa China sa mga pogo sa Pilipinas. Ito ay dahil na din sa mga nadiskubring mga Chinese military uniforms at isang police service medal. Ayon sa kanila, 2 bagay ang nakikita ng PAOK. Una, may mga veteranong pulis o sundalo ang nagtatrabaho sa illegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. At ang pangalawang posibilidad ay ang pagkakaroon ng espiya mula sa China na nagtatago mula sa Pogo Hub. Yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduits of money laundering, no? Ilan sa mga uniformeng nakita sa compound ay mga luma na. We've talked to military experts from within the intelligence communities and apparently they agree na ito nga po ay mga authentic na mga military People's Liberation Army uniforms. But then again, tama po kayo, dated na po ito. Meaning to say, mga lumang mga uniforme. So po pwede mga veterano nga po ang mga may-ari nito. Ayon naman kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na posibleng ginagamit ang naturang mga uniforme bilang props dahil kilalang operasyon ng Pogo na sangkot sa iba't ibang illegal na aktibidad at scam, kabilang na ang online scams. Inihayag pa ng AFP official na ipinapakita ng limitadong bilang ng natagpo ang People's Liberation Army uniforms na ginagamit ito sa mapanlinlang na mga aktibidad kaysa sa anumang paghahanda para sa invasion o pagsalakay. Ang mga uniforme umano ay bilang mga pangbalat kayo para mas epektibo ang kanilang ginagawang pang-engganyo sa kanilang mga na-scam. Sa kabila nito ay tiniyak ng AFP na nananatili itong committed sa pagprotekta sa mga mamamayan at sa estado. Siniguro din ng ahensya ang buong suporta sa nagpapatuloy na investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para mabigyang linaw ang naturang usapin. Ang pahayag na ito ng AFP ay kasunod ng nakumpiskang digital camouflage uniforms sa Pogo compound na may butones na may inisyal na PLA na pinagsususpetsahan na kumakatawan sa People's Liberation Army na military force ng China na ayon sa mga eksperto ay totoong uniforme nga ito ng mga sundalo at pulis ng China na may kalumana din. Nangangahulugan ito na veterano ang nagmamay-ari ng mga uniformeng ito. Una naman ang sinabi ng PAOK na kanilang iimbestigahan kung ito ay pagmamay-ari ng Chinese military personnel na nasa bansa na posibleng nagpapanggap bilang mga empleyado ng Pogo. Subalit sa ginawang mas malalim na pagsisiyasat, lumalabas na malaki talaga ang posibilidad ng mga uniforme na ito ay gamit ng mga espiya mula sa China na nakakapasok na sa mga illegal na Pogo hubs sa Pilipinas.
Ininspeksyon din ng mga otoridad ang isang kalapit na abandonadong hotel at driving range. Ayon kay Lieutenant Colonel Imelda Reyes, spokesperson ng Criminal Investigation and Detection Group, abandonado na ang naturang hotel kaya marapat lamang na alamin kung may connection ba ito sa Pogo Hub na malapit lamang sa lugar o baka ginagamit ito sa kung ano-anong mga aktibidad na may kaugnayan pa rin sa Pogo Hub. May isang hilera naman sa compound na puro restaurant. Sinimula ng ilabas ng mga operatiba ang mga nabubulok na pagkain mula rito. Iniimbestigahan ng mga natagpo ang uniforme na kamukha ng sa People's Liberation Army at People's Armed Police of China. Hindi tayo sigurado kung ito ba talaga ay mga original na uniforme at talagang mga military nung nasabing bansa yung may mga suot nito dahil alam natin na may mga uniforme tayong nabibili sa mga shops and even ang PNP laging nabibiktima dyan at may mga instances na nakakahuli tayo na may mga suot na uniforme. So it is too early to say na ito ay ang mga original at genuine military uniforms. Ito'y ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Colonel Jean Pajardo. Nakipag-ugnayan na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Chinese Embassy ukol sa mga uniforme. Ayon kay PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz, maaaring ang mga uniforme ay pag-aari ng mga Chinese na sundalo o pulis na nag-retire o nag-absent without official leave. Posible rin aniyang props lamang ang mga uniforme ito. Sinabi naman ng PAOK na magsasampa ito ng reklamong human trafficking laban sa hindi bababa sa 15 individual na konektado mano sa Lucky South 99 kasama sa mga kakasuhan ng may-ari at incorporator ng Pogo at mga umano'y sangkot sa torture. Dagdag pa yan ni Cruz. Noong 8 ng Hunyo, nahuli ng mga otoridad ang isang dayuhan habang nangunguha ng mangga sa compound. Nakilala siya bilang ang puganteng si Wu Li Feng na pinaniniwalaang master torturer. May nahanap umano sa cellphone niya na mga litrato ng mga patay na tao. Isinasailalim sa forensic scrutiny ang naturang cellphone. Nahuli rin ng mga otoridad ang 2 boss ng Lucky South 99 at 3 hinihinalang pugante. Sa taya ng PAO, higit 300 pa ang illegal na pogo sa bansa at karamihan ay nasa Metro Manila at Luzon. Batay sa records ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, nasa 46 hanggang 49 na pogos lang ang lisensyado. There are a lot of red flags. There are a lot of indicators na yung isang building na yan may pogo operation. Number 2, yung nagkalat na foreign nationals sa paligid. Number 3, yung mga stores like groceries, restaurants na nagkakalat po sa lugar na malapit sa Pogo. So ibig sabihin, may Pogo talaga. Sabi ni Cruz, imposibleng hindi po malaman ng local government. Para naman kay National Intelligence Coordinating Agency, Director General Ricardo De Leon, dapat suriin ng polisiya ng bansa sa Pogos. Are we gaining or are we losing more especially on impact sa moral values ng tao? Sabi niya. Kung matatandaan, sa mga naunang ginawang paggalugad ng mga otoridad sa compound ay nakatagpo sila ng mga kahinahinalang mga bagay. Bagamat naudlot ang ginagawang panghahalughog sa Porac Pogo Hub sa Pampanga ng Lucky South 99, noong hapon ng Biyernes ay sa wakas dumating ang bagong search warrant at ipinagpatuloy ng mga otoridad ang kanilang panggagalugad sa mga gusali sa loob ng compound at eto na nga ang gumulat sa ating mga kapulisan sa kanilang nakita sa loob ng gusali na kanilang pinasok. Simula alas 10 ng umaga noong Sabado muling sinimulang galugarin ng mga otoridad ang mga naturang Pogo Hub. Sa sobrang laki ng compound, nasa 2 LGU ang naging sakop nito. Ang bayan ng Porac at Angeles City. Maliban sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, kasamang nagpatuloy ng search and rescue operations noong araw na iyon ang PNP CIDG at ACG, MSWDO at ang mga opisyal ng Barangay Santa Cruz. Sa kanilang paghahalughog ay nakumpiska nila ang mga napakaraming mga bagay na basta-basta na lamang nilang iniwan, kagaya ng mga desktop computers, mga keyboards, mga cellphones, pocket Wi-Fi's, napakaraming mga SIM cards at mga hard drives, mga DVR systems, mga resibo at iba pang mga dokumento at papeles na tila basta na lamang iniwan sa loob. Makikita din na ang mga gamit sa loob ay mahalatang basta na lamang iniwan at pinabayaan. Ito'y dahil na din siguro sa mabilisang pagtakas ng mga Pogo workers kaya basta-basta na lamang nila iniwan ang mga ito. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, magsisilbing matibay na ebidensya mga nakumpiskang gamit sa loob para malaman ng maayos sa mga ilegal na operasyon ng kumpanya.